Kasi meron lang limited na mga slots for lawyers, and we want all the lawyers on board na merong ICC experience. Si Atty. Harry Roque po, hindi po kasama. So far, hindi siya kasama sa legal team. Bakit po hindi kasama si Atty. Roque? Well, because hindi pa kasi na-establish kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands. And Mabilis lang po. Oo. Kamusta po? Oo. Yes. Kamusta po si Presidente? Yes, okay naman siya. Nagkita kami ni former President Rodrigo Duterte sa loob. Nandoon pa rin siya sa loob ng hospital. So, hindi pa siguro siya all clear. Base siguro sa assessments ng doctors niya. He's in very good spirits. Meron siyang, tinanong ko siya kung kamusta yung pagkain. Sabi niya meron namang rice. And then, tinanong ko siya kung paano yung ulam. Sabi niya, half-half daw. So, hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng half-half. Hiniling ko, sabi ko, half-half. Bisaya lang tayo, Bisaya. And half fried, half Gagano Bisaya. VP, Yes. regarding the legal, his legal team and his decision na sabi ni Atty. Roque, he has to decide on, has he made that decision? Very lang no, very general lang ang pwede ko i-discuss Okay. about the legal team and the legal strategies and kung anong mga ways forward legally. Unang-una, his team is headed by Attorney Nicholas Kaufman, and then meron pa akong mga kakausapin ng mga lawyers, no. Meron pang darating na isang abogado. I-interview ko siya para sumali sa team. And then once maayos na yung team for ICC, mag-withdraw si Attorney Medialdea kasi meron lang limited na mga slots for lawyers, and we want all the lawyers on board na merong ICC experience. So, ang ibig sabihin po ay pinili po ng ni Pangulong Duterte na legal aid. Kumbaga the court from the ICC Or own money. for the Financial councils. Kasi assistance. parang dalawa raw po 'yun. Either the court pays for the councils or it's the Own money. president own money. Sa on that matter, no, it's best if you ask Nicholas Kaufman kung ano yung direction nila, since siya yung lawyer and si former President Rodrigo Duterte yung client. So I am just here to assist President Duterte sa pag-create ng legal team, kasi every time na pumapasok ako doon, pinapauwi na niya talaga ako. Yung sa pa rin na Pilipinas. sinasabi. So, ma'am, ano pong sinabi niyo sa kanya dahil pinapauwi na po kayo? Paulit-ulit kasi siya sa sinasabi niya na, what are you doing here? Umuwi ka na ng Pilipinas. So, ayun, inaayos ko lang Okay. yung legal team. Meron na akong i-interviewin na isa pang lawyer. Si Atty. Harry Roque po, hindi po kasama. So far, hindi siya kasama sa legal team. Si Ma'am, Attorney maybe Harry bakit Roque. po? So, dalawa pa lang po. Yung potential na kakausapin pa lang, if ever. Meron na kaming listahan, pero yung isa kasi darating siya dito. So, puro foreign po. Foreign po 'yun. Yes, oo. Ilan po kaya? Kung ilan, you may have to ask Attorney Kaufman. Bakit po hindi kasama si Atty. Roque? Well, because hindi pa kasi na-establish kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands, and we don't want complications ba. Gusto namin nakatutok talaga yung lawyers doon sa kaso, and right now I heard applying for asylum. He publicly announced that already. Yeah. No? So we want him to focus on his asylum.
And then Although we yun want po our yung- lawyers to focus on the case. Yun po yung ginagamit yung basis din, no, to be able to get that asylum, sabi po niya. So he can defend. So he can defend the former president. Well, that is a matter that he has to discuss with former President Duterte, no? But right now, he's not nominated as a lawyer. Nag-sink in na po ba sa dating Pangulo na nandito na talaga siya sa ICC? Pasensya na po dahil before, di ba, sinasabi po niya, sipain ko pa yung ICC, hindi talaga ako papauli ng buhay. Nagsisalita yan. Sabi niya, ano daw, wala din naman daw siyang ginagawa sa labas kasi hindi pa naman daw siya mayor. So might as well tumiram daw muna siya sa loob. So may ano na po siya, parang routine na po siya. So he can still make it, Oo. no, Is he medyo a joke. enjoying? Oh, I have to tell you, he's charming, but everyone else. Paano po, ma'am? Paano po? Paano po? Marami na po siya nakakausap. Alam ko. Marami na po siya nakakausap na ibang detainee. Like, ano po na-witness nyo? He's very friendly with people inside. So, mayroon na silang banter eh. So, Ma'am, nakita niyo mismo may yung loob ng exchange kanyang na sila. No, hindi kami allowed. Doon lang kami sa visitors center. So, sabi niya, ano daw, wala din naman siyang ginagawa pa. Because he's at the moment retired, wala pang election, so hindi pa siya mayor, so he might as well just stay inside. And then he said that he doesn't regret anything that he did sa pagtatrabaho niya para sa bayan, at nakita naman daw ng bayan kung ano yung resulta ng kanyang serbisyo para sa bayan. VP, how's your visitation? Do you have to apply every single time you Yes. apply? Ganyan naman You yung iba yung come? sabi ko, interview. Matagal ba yung, I mean, ano yung proseso? It's online. It's online. Every time na kailangan ko pumunta doon para magpaabot ng mensahe sa kanya, pinapasok ko siya online, sinasubmit ko, and then nagre-respond sila. And then siya yung nagsasabi yes or no. So, I tried to limit kung sino yung pwedeng pumasok sa kanya, but apparently, ang rules nila dito ay yung detainee ang magsasabi ng yes or no. You apply, and then he'll say yes or no. Kasi Attorney Harry said you wanted sana a daily. Yes. So, Ano pang nangyari? nag-apply. Ang application ko last time was Friday until Tuesday. Ngayon, so I was given Tuesday, and then mag-submit na naman ako ng bago. So Tuesday na naman until yung panibagong... Well, right now, I'm thinking kung hanggang kailan ako nandito, yun na rin yung i-apply ko para hindi na rin sila mabombard ng everyday na submission. Yeah, so kanina doon while we were talking, biglang may dumating na letter. So apparently pwede pa lang magpadala ng letter sa loob. So marami sa ating mga kababayan ang gusto magpaabot sa kanya ng mensahe nila. Tinanong ko doon sa loob paanong nangyari na nakatanggap siya ng sulat galing sa isang couple, Dutch couple dito sa The Hague. So i-address nyo lang daw sa kanila. Babasahin nila yung sulat ninyo kapag nakita nila na walang problema sa sulat. Nothing incriminating. Oo, sila yung mag-check kung ano yung pwede at hindi. At kung sinasabi nila sa loob na pwede, ibibigay nila doon sa kanya. Ma'am, meron na po bang mga iba pang family members na pupunta po dito para sumibisita din po ang dating Pangulo? Pinag-usapan namin sa loob ni Pangulong Duterte. Sabi niya kasi wag na papuntahin dito yung mga kapatid ko. Kasi unmarried si President Duterte. So he's single. So ang next of kin niya is kaming mga anak. At sabi niya na wag na pumunta dito dahil wala naman daw silang gagawin dito unless gusto daw nilang sumama doon sa So susundin niyo po yun? sumama. Pwede mong tanong. Ay, pwede mong tanong. Yes, ma'am. Opo. Ano sa ka makaano? Dili sa ka or muli na kang Pilipinas?
Ako lang sang isahon ang mga abogado, i-meeting nako sila. Magsabot mi kung unsay buhaton. Pagkahuman, kinahanglan ako muuli sa Okay, salamat. Pilipinas. Ma'am, madami po nagtatanong ng mga Pilipino kung pwede daw po makapagpadala ng pagkain sa loob. Yan ang hindi ko natanong sa loob. Hindi man pwede Baka siguro. pwede nilang tanungin, pero top of mind answer ko, ma'am, baka hindi yan sila pumayag kasi it's a security risk. They will answer for whatever will happen to the former president inside the detention. Tuloy po yung pagiging mayor ni former yes, president. yes. He's looking forward actually na Pinagtira niyo rin mag-mayor. Kaya nga sabi niya kanina, sabi niya, hindi pa naman ako mayor, so dito lang muna ako. So hindi po yun maapektuhan yung kanyang candidacy of him being here. Bagay lagi ko. Oh, he's only an accused, and an accused is presumed innocent until proven guilty. So, Yes. masyado pa tayong malayo doon sa he's a convict. So the target is to bring him home before the elections. The target is to bring him home today, pero as we all know, it takes a lot of paperwork. Pero nga, kanilang BP, Ma-after ba siya, September, sayang last. Dili na, uy. Wala. Dili pa ko makatubag anak karon. Dili mo ganahan nga dinhi sa siya sa inyo ha. Dili ko pala dili ka kasi. Patag-Sweden ka so pabalhinon sa nato siya. Pwede. Sa illegal naman ilang pag-alis, kita ko sa live. Yes, ma'am. That That is true. Bago na kasama BP. Until they put him in the plane. Oo. It's illegal na. Tinuod na siya, ma'am. Kidnap siya, ma'am. Why we cannot do the ICC that it's illegal in the Article 59 of Abuse ICC Rome Statute. Opo, tinuod na So siya, man naman ma'am. na, dili man ang hinaikuhan. We will bring that up in the proper time. Naatay video nga, gi-confile na mo. Oy, salamat, salamat. Kahit kinahanglan po na, ma'am, kinahanglan na sa mga abogado. Ma'am, linawin ko lang po yung tungkol dun sa yung pagpunta-punta po niya sa clinic. Oo. Yung minomonitor po on a daily basis po ba, regularly, yung kanyang health? Kailangan po ba niyang lumipat sa clinic to be able to do that? Or pupuntahan po siya sa sarili niyang cell? Nandoon siya sa hospital part ng detention facility. So, lahat sila doon, detainee patient. So meron po Patient detainee. So, nandun pa po muna siya, hindi yung talagang nakaseparate siya. Nakarating po sa kanya yung medicine sa pinadala. Binigyan ng copy ng records ang mga doctors doon sa loob. A note of the list of medicines and alam naman ng mga doctors yun sa loob. Si Esmed Yaldea po ay kamusta naman po? Hindi ko pa alam eh. Kailangan ko siya puntahan ngayon sa hospital. Okay. So pagkatapos natin dito ngayon, Sige. pupuntahan ko siya. Sorry, one last. Gusto ko lang po malinawan. Yung very friendly siya sa loob. Yung mga guards, wardens, or yung mga kapwa detainee po ba yung nacho-charm niya? Hindi ata sila nakikita ng mga kapwa detainee Okay, niya okay. kasi may kanya-kanya silang kwarto. So Okay. isang detainee lang per room. Yun ang pagkakaalam ko ha. Pero yung Hindi ko lang alam if they see each other somewhere sa hallway or sa ewan ko saan sila kumakain. Yun ang hindi ko alam. So the place where he is specifically is still like a cell pero nasa hospital part? Or is it a clinic? Or can you just describe it, ma'am? Hindi ko nakita ang kanyang Pero yung sinabi po niya quarters. sa inyo na parang clinic part po ba yun? Hospital part? Or yung pinakikita po sa ICC website na cell ng bawat detainee? Ang sinabi niya sa akin, Meron ka lang BP. ang sinabi niya sa akin, para akong nasa hotel except that hindi Yes! Ganyan ang hindi ako nakalabas. Sweden, hadingan na po. Ma'am, huwag lang natin sabayan para marinig po. Nagsinkit na po sa kanya yung nangyari. Na, kasi pag uwi niya po from Hong Kong, parang bilis po ng lahat ng mga bagay-bagay eh. Alam naman niya, oo, sinabi naman niya na haharapin ko ito. And I do not regret. I do not regret anything that I did sa aking paglilingkod sa bayan. Ano daw clarify pinaka-miss po. niya? Ano daw pinaka-namimiss niya? Hindi ko. Sinabi naman niya kay ES din, ano? Girlfriend ata eh.
Grabe. I have to go. Okay. And then, po ba siya para sa 23 po? Kasi parang birthday rally niya rin po yun. Ano po ba So, 23. Saka birthday po niya. Birthday. Yes, nabi ko sa kanya, aware na siya sa 23. And then, nagsabi siya na nagpapasalamat siya sa suporta na pinapakita ng mga kababayan. And ang isang concern lang niya is ayaw niya daw na makadisrupt tayo dito sa The Hague. So, isiguraduhin daw natin na kung ano man yung gagawin natin ay naka-coordinate daw sa LGU o sa police man kung saan daw dapat mag-coordinate kasi ayaw niya daw na maka-disrupt tayo dito. po ma'am? O the hate po ba ganapin po ma'am? Yan ang hindi ko alam pero alam ng lahat ng ating mga parallel groups at lahat ng mga individuals na kababayan natin. They can contact Jaira Madrona sa Office of the Vice President. She's the focal for March 20. Para sa amin lang yung solid. Pinabanggit po ba niya? Madam, kasama po sa GIL Amsterdam po ang prayer namin para po kay Tatay Dick. Thank you, JIL. Nabanggit po ba niya yung laman nung letter po from the Dutch? Oh, yeah. Ano pong pinabasa niya kasi sa akin. Kasi nagulat siya kung ano daw yon. Napakaganda kasi nung handwriting. Kasi napaisip siya. Tapos sabi ko, nagpaalam ako doon sa tao kung pwede ako ang humawak at magbasa. So, binasa ko sa kanya. They were saying they were appalled of the detention and the kidnapping. And their saint daw, dito sa Netherlands, nakalimutan ko yung pangalan ng saint, was incarcerated as well in this very prison in 1932 and suffered the same fate as suffered the same injustice as former President Rodrigo Duterte. And he did a Latin prayer. I think it was Peter. The Gospel of Peter. Pietro is Peter, no? Yes. And then sabi niya that may you be guided by the Lord Jesus Christ. May reaction lang po kayo sa mga developments back home. Up to you Ano kung ba may- developments back home? Update niyo muna ako kasi yung mga hindi ko alam kung ano nangyayari doon eh. yung mga lista-lista, yung mga pangapangalan. Kung gusto niyo lang po sumagot. Utang, lista na ano. Yung mga kasama daw nila Piatos daw. Opo. Yung mga Miggy Mango. Yung sa impeachment ba? Ito ba yung walang kamatayang confidential funds ng na atake nila? Kung may- Well, ano mo, hindi ko masagot yan eh because as we speak, hindi namin alam how they handle the chain of evidence talaga eh. Hindi natin alam kung yan ba nga talaga yung sinabit ng Office of the Vice President at this point. Hindi na natin alam. VP, hindi po ba nagrereklamo ngayon si former President Duterte? Kasi ang ginawa po ngayon dito, nararamdaman din po ba yung ginawa dun sa loob? Or comfortable po ba siya dun sa loob? Comfortable. Actually, mainit doon kasi inubad na ito. Mainit talaga dito. Control yung temperature sa loob kasi medyo nainitan ako at hinubad ko yung jacket ko. Comfortable po siya. Salamat, Precious. Thank you. Okay, Salamat. thank you.